Chapter 7. Hanggang sa nakauwi kami pabalik ng Manila at hinatid ako ng maayos si Mateo sa bahay. Daanan kita dito bukas sa Agatha, sabi ni Mateo, dahil bukas na kami ang huling harap namin ni Carlito. Okay Mateo, maghihintay ako at mag-ingat ka doon. I will, Agatha. Tugon niya sabay halik sa aking labi at nakita yun ng aking mga magulang. Agatha? Sambit ng aking ina. Bakit ma? Maupo ka muna dito. Tura ng aking ina at pinaunlakan ko siya. Agatha, kayo na ba ni Mateo? Tanong ng aking ama sa mahinahong boses. Oo, kami na pa. Ma, sana hindi kayo magagalit sa akin o kay Mateo. Nakayuko kong sagot. Hindi kami magagalit anak dahil may kalian kang sumaya at limigaya. Tama ang ama mo anak, kaya enjoy mo lang ang buhay mo ngayon. Opo mama, pa. Sumapit ang araw sa huling pagkikita namin ni Carlito. Nasa loob na kami ng trial court at kasalukuyan naghihintay sa pagpasok ni Carlito. Kasama ko ang aking pamilya at si Mateo, pareho kaming nakaupo sa harapan. Habang naiisip ko ang pagpasok ng aking dating asawa, kakaibang kirot naman ng aking naramdaman. I know deep inside I'm still in love with him, pero hindi na pwede na maging kami pang muli. Agatha, ayan na si Carlito. Sambit ng aking ina. Carlito, pipig kong sabi at hindi ako makapaniwala dahil sobrang pagpayat niya. Humaba ang buhok niya at bigote na halatang napabayaan na niya ang kanyang sarili. No, huwag kang maawa Agatha. Isipin mo ang ginawa nila sa iyo noon. Hindi ka nila kinakaawaan, kaya huwag kang maawa sa kanila. Utos ang aking isip. Lumingon si Carlito sa akin at nagtama ang aming mga mata. Pansin ko ang kalungkutan ng kanyang mga titig. Gustong pumatak ang aking mga luha dahil kahit anong pigil ko inaawa pa rin ako sa aking dating asawa. Ngunit pilit ko tong pinigilan at nagpakatatag. Are you okay? Pukaw ni Mateo sa aking katahimikan. Oo, okay lang ako Mateo. Hanggang sa matapos ang paglilitis at tuloy ang napawalang bisa ang aming kasal at tuloy na ring nakalaya si Carlito. Ngunit si Eliza ay nahatulan ng mahabang taon ng pagkakakulong. Palabas na kami sa trial court na bigla akong lapitan ni Carlito. Agatha, sabit niya sa mahinang boses. Lumingon ako ng walang tugon at pinagmasdan ko lang ang kanyang muka. Patawarin mo ako. Nagsisisi na ako ng sobra-sobra. Tura ni Carlito sabay luhod sa aking harapan at yumakap sa aking bewang. Tumayo ka dyan Carlito. Utos ko sabay patak ng aking mga luha. Hindi ako tatayo hanggang hindi ko marinig ang iyong kapatawaran Agatha. Anya na may kasamang mga luha ang kanyang mga mata. Para namang dinurog ang aking puso at nasasaktan ako sa kanyang pagmamakaawa. Kung patatawarin ba kita, hindi mo naguguluhin ang aking buhay at hindi ka na magpapakita sa akin? Tanong ko. Pangako Agatha, kung marinig ko ang iyong kapatawaran, magpapakalayo-layo na ako sa iyo. Garalgal niyang sabi. Tumayo ka na dyan at pinatawad na kita. Sabi ko at kahit masakit sa akin ang kanyang huling salitang binitawan na magpapakalayo-layo na siya sa akin. Salamat Agatha. Mag-ingat ka palagi, mahal na mahal kita. Sabi ni Carlito at yumakap siya ng mapakahigpit sa akin. Lalong umagos ang aking mga luha dahil damang-dama ko pa rin ang kanyang pagmamahal sa akin. At ramdam ko sa aking puso na siya pa rin ang laman nito. Ikaw rin. Munting tugon ko sa kanya at pilit kong inalis ang kanyang katawan. Sapagkat napansin ko ang pagtalikod ni Mateo na tila ba nasasaktan sa kaganapan. Halika na anak. Tura ng aking ina sabay kuha niya sa aking kamay para makalayo na kay Carlito. Umalis kami at sumakay sa kotse ni Mateo. Bahagya ako napalingon sa dati kong asawa at nakita ko siyang nanatili pa rin nakatayo at nakatingin sa akin. Habang papalayo kami ay nasipat ko pa rin siya sa side mirror na lumuhod at pilit pinapatayo ng kanyang ina. Kahit pilit ko namang pinigilan ng aking mga luha, hindi pa rin to nagpaawat at kusa pa rin silang pumapatak. Are you okay? Malumani na tanong ni Mateo sabay hawak sa aking palad. I'm sorry. Sabi ko sa mahinang boses at sabay puna sa aking mga luha. It's okay, naunawaan kita. Seryoso nitong tagon. Salamat. Gusto mo bang kumain muna tayo bago tumuli sa inyo? Tanong ni Mateo. Kayo ma, pa. Tanong ko rin sa aking mga magulang dahil hindi ako maka-oo sapagkat hindi ako nakakaramdam ng gutom. Hindi pa naman kami nagutom Agatha. Ikaw baka nagutom ka na? Balik naman nila sa akin. Hindi rin ako nagugutom Mateo.
Diretso na lang tayo sa bahay? Okay, sure. Nang makarating kami ay sa bahay, hindi na nagtagal si Mateo at nagpaalam na to. Siguro napansin niya na wala ako sa kondisyon. Babalik na lang ako sa ibang araw, Agatha. Anya na pilit ng ngumiti. Sige Mateo, mag-iingat ka. Tugon ko sabay halik sa kanyang pisngi at umalis na agad siya. Sa aking pag-iisa sa loob ng kwarto ay tulala ako nakatingin sa kawalan. Habang ang laman ng aking isip ay si Carlito. Siguro, hindi tayong para sa isa't isa. Siguro dapat ko nang tanggapin na hindi ikaw ang nakakaalaan para sa akin, Carlito. Minahal kita ng sobra, ng buong puso, ngunit sinayang mo. Pipi kong sabi sa aking sarili. 1 buwan ang nakalipas at tumawag sa akin si Mateo. Agatha, papasyal ako dyan. Anong gusto mong pasalubong? Tanong ni Mateo sa kabilang linya. Sampalok na hilaw at mangga na hilaw. Wala sa isip kong sagot. Sampalok na hilaw? Pag-ulit ni Mateo. Oo. Hindi pa buwanan sa pumumunga ng sampalok ngayon, Agatha. Pero sige, maghahanap ako. Salamat Mateo, damihan mo ha. Excited kong sabi na tila tumutulo pa ang aking laway. Okay, para sa'yo. Dadamihan ko. Tugon naman niya. Thank you Mateo. Welcome, hey Agatha. I love you. Pagkatapos naming mag-usap sa phone ay sinabi ko agad sa aking ina na darating si Mateo. Sa bahay namin, doon manananghalian. Nakita ko mula sa bintana ang pagdating ni Mateo at tamang-tama dahil tapos na naming maayos ang hapagkainan. May kumatok sa pinto at alam kong si Mateo na yon kaya agad ko nang binuksan ng pinto. Hi Agatha, nakangiting bati ni Mateo sabay yakap sa akin ng napakahigpit. Hello, tugon ko at may kasamang halik sa kanyang pisngi. Good afternoon tita, bati niya sa aking ina. Magandang hapon rin Mateo, tama ang pagdating mo dahil nakaredy na kami sa lamesa. Salamat po. Agatha, ito pala ang manggang hilaw at ang sampalok na hilaw. Sabi niya sabay abot sa 2 supot na kanyang bitbit. Buti naman nakahanap ka. Naglalaway talaga ako nito. Salamat Mateo. Sabi ko dali-dali kong kinuha ang supot na talagang sobra akong excited na makakain ka agad. Pakiramdam ko'y tutulo ng aking laway nang makita ko to at sa pagnanasa na makakain ko agad. Tulala ang aking ina at si Mateo sa aking inasal. Na para bang 10 taon akong hindi nakakakain ng mga ito. Mateo? Pabulong na sambit ng aking ina. Bakit po tita? Minapansin ka ba sa aking anak? Pansin na ano tita? Nalilito niyang tanong. Hindi kaya buntis ang aking anak? Seryosong tanong ng aking ina. Po? Gulat niyang reaksyon ngunit may kasamang ngiti at banaag nito ang kanyang tuwa. Baka buntis si Agatha. Dahil hindi naman siya ganyan. Sana po tita. Masayin niyang tugon na halos abot nga ang ngisi. Halika na sa lamesa at tatawagin ko lang si tito mo. Sige po. Ngunit hindi umupo si Mateo sa pagkainan, kundi nilapitan niya ako sa lababo na abala sa pagbabalat ng manggang hilaw. Ako na magbabalat, Agatha. Presenta niya. No, wag na. Ako na. Manood ka na lang. Eto, tigman mo. Masaya kong sabi sabay subo ko sa kanya ng sampalok na sinausaw ko pa sa suka. Ibinukan naman ni Mateo ang kanyang bibig. Bigla ako napahalakhak sapagkat hindi maipinta mukha niya sa sobrang pagkasira nito. Ang pangit mo pala kapag nakasimangot. Nakangiti ko pa rin sabi. Pinagtitripan mo ba ako Agatha? Seryosong tanong naman ni Mateo. Bakit naman kita pagtitripan Aber? Umupo ka na nga doon, pabayaan mo ako dito. Pagtataboy ko naman sa kanya. Sinunod naman ako ni Mateo at tumupo siya sa pagkainan. Nang matapos kong balatan ng mangga, imupo na rin ako sa tabi niya. At lumabas naman ang aking mga magulang mula sa kwarto. Hanggang sa magsimula na kaming kumain. Wala akong ibang inulam maliban lang sa manggang hilaw at sampalok. Nang aking ginagawa ay pumukaw sa kanilang atensyon. Ngunit ako inosente sa pangyayari. Ni minsan ay hindi sumasagi sa aking isipan na posibleng nagdadalang tao ako. Anak, Agatha? Tawag ng aking ina. O, sagot ko at nagpatuloy pa rin sa pagsubo ng sampalok. Mas makabubuti siguro. Pagkatapos nating kumain, magpunta kayo ni Mateo sa ospital. Panimula ng aking ina. Hospital? Bakit? Masama bang pakiramdam mo, Mateo? Hindi si Mateo ang papatignan, ikaw, Agatha.
Oh, bakit? Maayos naman ang pakiramdam ko. Anak, tingin ko kasi parang nagdadalang tao. Diretsang sabi ng aking ina. Nabigla naman ako sa aking narinig at napahinto sa pagsubo. Sabay tingin ko kay Mateo. Ngumiti siya at banag ko sa kanya mukha na masaya to. Sinunod ko ang sabi ng aking ina pagkatapos aming kumain ay umalis nga kami ni Mateo upang magtungo sa ospital. Ang tahimik mo, Agatha, okay ka lang ba? Oo, pero kinakabahan ako. Bakit? Hindi ka pa ba handa na maging mommy? Seryosong tanong niya at hinawakan ng aking kamay. Handang-handa naman, Mateo, kaya lang baka anong sasabihin ng mga tao? Anong problema doon, Agatha? Magpapakasal tayo agad-agad para wala silang masabi sa'yo. Kahit bukas sa bukas magpapakasal na tayo. Ikaw lang naman ang hinihintay ko. Hanggang sa dumating kami sa ospital at dahil may kakilalang doktor si Mateo ay agad akong inasikaso. Positive ang naging resulta. Congratulations both of you. Magiging mommy at daddy na kayo. 7 weeks pregnant ka na. Pahayag ng doktor. Magiging daddy na ako, Agatha. Masiglang sabi ni Mateo sabay yakap sa akin. Masaya rin ako sa aking narinig at nakalimutan ko kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Na makauwi kami sa bahay, agad kong sinabi sa aking mga magulang ang pagdadalang tao ko. Sobra naman silang natuwa sapagkat matagal na rin nilang inasam na magkaroon ng apo. Dahil sa aking pagdadalang tao ay napag-usapan agad ang aming maagang kasal. Mateo, gusto ko simpleng kasalan na lang. Ayoko ang mag-arang kasal. O pwede tayo-tayo na lang. Pakiusap ko sa kanya. Sapagkat ay biglang bumalik sa aking alaala ang nangyari sa amin ni Carlito noon. Nasa araw mismo ng aming kasal ay naganap ang isang trahedya na siyang dahilan sa paghihiwalay namin ngayon. Sige, kung yan ang gusto mo, Agatha, irerespeto ko. Ang mahalaga makasal tayo at mabigyan ng mabuting pangalan ng magiging anak natin. Sumapit ang araw ng aming kasal ni Mateo. Papasok na sana kami sa office ng judge nang biglang humarang si Carlito. Carlito? Bulalas ko sa pagkabigla dahil hindi ko inaasahan ang pagsulpot ng dati kong asawa. Agatha, totoo bang ikakasal kayo ngayon? May hinahang tanong ni Carlito. Wala naman sigurong masama kung ikasal kami, Carlito. Sabi ni Mateo. Ngunit hindi to pinansin ni Carlito at sa akin siya muling nagtanong. Agatha, hindi mo na ba ako mahal? Mahal na mahal kita, Agatha. Umaasa pa ako na muli pang maaayos ang lahat sa atin. Pahayag niya at nagsimulang pumatak ang mga luha ng dati kong asawa. Hindi na kita mahal, Carlito. Napipilitan akong magsabi sa kanya ng ganong kataga para tumigil siya. Hindi ako naniniwala, Agatha. Alam ko at ramdam ko pa rin na mahal mo pa ako. Carlito, please. Kung totoong mahal mo ako, huwag mong sisirain ang kasal namin ni Mateo. Alang-alang sa magiging anak namin. Sabi ko sabay hawak sa aking tiyan. Nabigla siya at napatingin sa aking sinapupunan. Nakaramdam naman ako ng awa sa kanya ngunit wala na ako magagawa. Sapagkat magkakaanak na kami ni Mateo. At nasisigurado ko rin na magiging mabuti ang buhay namin ng anak ko sa piling ng magiging asawa ko. Bagsak ang balikat ni Carlito na tumalikod sa akin at naglakad pa palabas ng gusali. Naawa man ako sa kanya subalit hanggang doon na lang iyon. Tayo na, Agatha. Puko ni Mateo sa akin, hinawakan niya ang aking balad. Habang naglalakad kami papasok sa kwarto ng judge, hindi maalis-ali sa aking isipan kung paano nalaman ni Carlito ang tungkol sa aming kasal ni Mateo. Hanggang sa nagsimula na ang simpleng seremonya ng aming kasal, nang tanging saksi lamay ang aking mga magulang at ang kapatid ni Mateo. Pumarito ba kayo ayon sa kagustuhan niyong dalawa at walang pumilit sa inyo? Tanong ng judge. Opo, sagot naming pareho. Nangangako ba kayo na magmamahalan hanggang sa inyong huling hininga? Tanong ulit ng judge. Opo, sagot naming dalawa. Now I will declare you husband and wife. Huling sabi ng judge. I love you, Mrs. Agatha Ford. Sabi ni Mateo sabay halik sa aking labi. I love you too, Mr. Mateo Ford. Tugon ko sabay yakap sa kanya. Mateo, wag mong paiyakin ang anak namin, ha? Sabi ng aking ama. Opo, pangako, Papa. Mama, bubusugin ko ng buong pagmamahal ang aking mag-ina. Tugon niya. Pagkatapos ang seremonya ay nagtungo kami sa isang restaurant para sa simpleng kainan naming magkapamilya. Nang matapos sa isang sorpresa ang inabot sa akin ni Mateo. Trip to Malaysia, Singapore, Hong Kong, Thailand at Italy. Mateo, totoo ba to? Seryoso kong tanong.
Oo, dahil gusto kong sulitin natin ang mga araw sa ating buhay, Agatha. Okay, kung yan ang gusto mo, Mateo, gusto ko na rin. Nakangiti kong tugon. Pagka-uwi namin sa bahay ay agad nagpaalam si Mateo sa aking mga magulang na iuwi na niya ako sa kanilang bahay. Hindi naman tumutol ang aking mga magulang at tinulungan pa ako ng aking ina sa pagligpit ng aking mga gamit. Anak, pagka-uwi mo galing bakasyon, agad yung kaming dalawin ha? Pakiusap ng aking ina. Oo naman ma. Ingatan mo yung magiging apo namin, Agatha, at huwag ka masyadong magpuyat at magpapagod. Bili naman ng aking ama. Opo, salamat pa. Kinabukasan ay lumipad na kami patungong Malaysia. Ito ang una naming pinasyala ng aking asawa. 1 linggo kami dito at wala kaming ibang ginawa kundi ang pasyal dito, pasyal doon at shopping na rin. Lahat ay puro masasayang alaala ang binubuo namin. Tulad ng pangako ni Mateo sa akin na mamahalita alagaan niya ako at iyon ang kanyang pinatunayan sa akin. Tuloy na ring nahuhulag ang aking loob sa kanya at ang aking pagmamahal. At dahan-dahan ko na rin naiwagled sa aking isip si Carlito. After Malaysia ay nagtungo na rin kami sa Singapore. Napagod ba ang misis ko? Tanong ni Mateo na makarating kami sa hotel. Hindi naman, Mr. Ford. Nakangiti kong tugon sabay upo ko sa kama at agad naman siyang tumabi sa akin. Si baby natin, kumusta naman? Tanong niya sabay halik sa maliit ko pang tiyan. Okay naman siya, Daddy. Nagutom ka ba? Nope. Anong gusto mo una natin gawin sa araw na to? Tanong niya. Pahinga muna tayo at bukas ang pamamasyal. Okay, love you. Hanggang sa natapos naming punta ng 5 bansa sa loob ng 2 buwan. Agad naming dinalaw ang aking mga magulang at sobrang kanilang pangungulila na makita nila ako at ganun rin ako sa kanila. Anak, ayaw ko sanang sabihin to sa'yo pero para hindi magulong isip mo. Pero sa tingin ko kailangan mo itong malaman. Panimulang pahayag ng aking ina at nakaramdam naman ako ng konting kaba. Ano ba ang dapat kong malaman ni Ma? Si Carlito. Seryoso niyang sabi. Bakit ano nangyari sa kanya? Kinabahan akong tanong. Nakarate siya ngayon sa ospital, Agatha. Nagtangka siya magpakamatay. Ano? Napalakas ang aking boses sa pagkabigla at narinig yun ni Mateo ay napatingin rin sila ni Papa sa akin. Di ko alam na nasabi na pala ng aking ama sa kanyang tungkol sa nangyari kay Carlito. Gusto mo ba siyang dalawin? Sabi ni Mateo na makalapit siya sa akin. Hindi ako makasagot dahil iniisip ko ang kanyang mararamdaman. Okay lang sa akin, Agatha. Alam kong mahabang panahon rin na may pinagsamahan kayo. Saad ng aking mapagmahal na asawa. Pwede mo ba akong samahan? Tanong ko naman sa aking asawa. Okay, sasamahan kita. Salamat, Mateo. Sabi ko sabay yakap sa aking asawa. Pagkatapos naming mag-lunch ay nagtungo kami sa ospital kung saan nakaratay si Carlito. Hindi awa ang aking naramdaman para sa kanya kung hindi ay galit. Dahil siya ang may gusto kung bakit nangyari ang lahat ngayon. Hanggang sa makarating na kami sa ospital at si Mateo na ang nagtanong kung anong room si Carlito na nakakonfine. Dito na lang ako maghintay, Agatha. Sabi ng aking asawa nang makarating kami sa kwarto ni Carlito. Ayaw mo ba akong samahan sa loob? Wag na, dito lang ako para makapag-usap kayo ng mabuti. Okay, salamat. Iniwan ko saglit ang aking asawa sa labas ng kwarto at kinatok ko ang pinto ng kanyang ina nagbukas sa akin. Agatha, magandang hapon. Bati ko. Pasok ka. Agatha, gulat na sambit ng dati kong biyanang lalaki. Para namang nabuhay ng loob si Carlito na makita niya ako. Bahagya siyang umiti sa akin ako na may nanatiling kalmado at hindi naapektuhan sa kanyang ginagawa. Kumusta ka na, Agatha? Tanong ng dati kong mga biyanan. Mabuti naman po. Iwan muna namin kayo para makapag-usap kayo ng masinsinan. Sige po. Kumusta ka na, Carlito? Tanong ko sabay upo. Eto, hindi na tuluyan. Anya't malungkot ang boses ito. Kapag masamang damo, hindi agad-agad yan namamatay. Seryoso ko namang sabi. Oo nga eh. Sang-ayon niya sabay yuko. Bakit mo ba yung ginawa, Carlito? Sorry, Agatha. Hindi ko lang matanggap ang lahat-lahat. Hindi ko matanggap na tuliyang ka nawala sa akin. Hindi ko matanggap ang aking pagkatalo. Pahayag niya at tuliyang pumatak ang kanyang mga luha. Carlito, sa sugal ay hindi sa lahat ng panahon na lagi tayong panalo. Dapat matuto kang tumanggap ng pagkatalo. Pinatunayan mo lang ngayon na talagang mahina ka. At alam mo bang hindi ako naaawa sa'yo? Mas lalo ako nagalit. Diretsahan ko namang sabi. I'm sorry, Agatha.
Sabi niya sabay dampot sa aking isang kamay at niyakap niya to at humagulhol.